Hindi ko pala napakita kung ano nangyari dito sa lata na binaril ko nung nasa loob. Ayan. So, butas po siya. Eh, ito kasi mga parang 3 beses ko siya tinamaan. Kaya naging ganito yung itsura na. Butas po siya, tagusan. Hindi ko na siya ano. Ayun o. Basta wasak siya eh. Ayun. Ayun lang. Baka kasi mabitin kayo, sabihin nyo. Ba't di man lang pinakita yung lata? Thank you, ayun. Ayun lang ulit. Good morning guys. Okay, unit for shipping ulit. Ito, repeat buyer ko to. Si Ma'am Jayshel Borja ng Baras, Rizal. So, dati, ang kinuha sa akin ata dati ni Mama... Ano bang kinuha sa atin dati nito? Ito. Kinuha niya sa atin ay Costaludus. Ayan, o. Tapos, nag-upgrade si ma'am. So, ang kukunin niya sa atin, itong, tama ba? Oh, ito. Umarex na T4E TV50. So, ito ay home self-defense pistol. So, sa mga hindi nakakaalam, ito yung ginagamit ng mga prison guard para ito yung pinangbabaril nila sa mga preso pag may tumatakas. Dito lang sa atin hindi gumagamit ng ganito eh. Kasi dito pagka tumakas ka, barilin ka na agad ng totoong baril. Ito kasi, CO2 powered siya. Tapos, ang bala niya is 50 caliber na rubber bullet. Okay? 50 caliber na rubber bullet. So, hard, ganito siya. Hard rubber yung bala niya. So ito, maganda talaga siya sa pang self-defense. Pwede ka naman din magbala ng 12mm na steel ball, pero mas risky kasi yun eh, pag nauluhan mo eh. Kaya ito para kang pinukpok ng tubo nito pag tinamaan ka ng ganito. Kasi malakas po, sobrang lakas talaga nito. Sa mga nagsasabi, doon sa mga nauna kong video nito, sabi, malakas daw ang putok. Ano daw, ang hina naman. Ito pong gamit kong cellphone, may noise cancellation to. So, sinosuppress niya yung tunog na ina-absorb niya para nakafocus kasi yung receiver nung mouthpiece nung cellphone ko sa boses ko. Naka-setting siya ng ganun. Alam ng mga naka-iPhone yan, may yung zoom to voice, may ganun tong cellphone ko. Kaya ang malinaw lang sa kaya pag minsan pumuputok ako ng airsoft dito, minsan pagputok ko ng airsoft, pag salita ko bigla, minsan maririnig niyo mahina yung boses ko kasi hindi pa siya tapos napigilan yung putok nung airsoft. Ganun yun. So ito, isa siyang tulad ng sabi ko, ang brand niya is Umarex T4E Training for Engagement na tactical pistol. Ayan, 50. So, 50 caliber na rubber bullet. So, pagbukas mo, bossing, yan, may kasama siyang owner's manual. Hindi naman natin ito babasahin. Tapos, ito yung unit mo. Tapos, dito muna natin yan. Sa loob, may kasama siyang silicone oil. So, may kasama na siyang silicone oil. Hindi ka na kailangan bumili. Ay, hindi ko alam kung bumili si bossing ng silicone oil. Saka may kasama siyang 5 CO2 caplet. Okay? Kasama yan sa inclusion yan. Saka, eto, 100 na rubber bullet. Hindi ko alam kung 100 to or 50 eh. Kasi nakaganto sila pag dumadating. Nakapack na sila. So, hindi ko to gagamitin. Ito, meron akong sarili dito. Ang dami nito kahapon eh. Meron na naman kasing dumayo na nag-trigger happy eh. Parang 18 na. Oo, ilan ba? 12. Tapos naglagay pa ulit. Parang yung... Hindi, 12 lang pala. 12 lang yung nagastos ng mga dumayo. Nakiputok sila ng ganto eh. Di naman nagbabayad. Tumesting lang. Buraot. Ginamit yung ganito ko, yung sa akin, tinesting nila. So, eto bossing yung unit mo. Okay? So, tingnan natin kung match yung serial number. Saan ba tinitingnan ang serial number nito? Ayun.
DC601916. DC601916. So, same. Okay? Ito, mahal po to. Ito, sa mga nagdududa sa akin na na sa payment first. Ito, panoorin nyo. Kung dadating o hindi. Ito, sobrang mahal ng unit na to, okay? Sobrang mahal. Kung yung airshock nyo mahal, mas mahal to. Okay? So, ito, yung unit mo, bossing. Yan. So, ito, rubberized to. Tapos, para siyang, nakaganto siya. Kailangan dalawa tong kakalabitin mo. Ito yung pinaka-safety niya. Para siyang, gatilyo ng Glock. So, dito ko na lang to itetest, bossing, kasi sobrang lakas po ng putok nito, basta, ma-issue na naman ako. Kala nila nagpapaputok ako ng totoong baril. So, bossing, ito yung unit mo. Tapos, dito mo siya lalagyan ng CO2 couplet. Okay? So, ito, bago mo siya salangan ng CO2, lagyan muna natin siya ng bala. So, paano ba siya lalagyan ng bala? Ito, ikakalang mo siya dito. Yan. So, kapag nakakalang na siya, maghuhulog ka dito ng 6. So, 6 rounder siya. 6 rounder. Okay? Yung mga airsoft hanggang 1.2 joules lang po yun. Yun yung power nila. Kahit na mataas ang ikarga mong gas, kahit gaano kalakas yung ilagay mong gas, hanggang 1.2 joules, hanggang 1.5 ata, oo, or 1.8 joules. Hindi, 1.5 joules lang sila ata ang power nila. Ito po, 13 joules ito. 13. So, kayo nang bahala magkwenta kung gaano to kalakas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Diyos ko, 8 na lang pala yung natira. Grabe kayo, imbo. Aba, inubos nyo. So, ayan. Pagka, ibabalik nyo. So, nakakalang siyang ganyan. Di ba kanina nakakalang siyang ganyan. Ibabalik nyo lang. Yun. Ibabalik nyo. Pagka nabalik nyo na siya, so, ito yung quick piercing niya. So, ito, bossing, lalagyan mo to ng silicone oil. Itong O-ring na to. Mas mahalaga, nilalagyan to ng silicone oil. Para yung walang takas yung hindi mag-leak yung CO2. Tapos dito, nakita mo yun, dun sa dulo, meron siyang karayom. Yun ang tutusok dito sa CO2 para mag-activate siya. Okay? Para yung propellant, naka-ready na. So, lagyan natin ng isang patak na CO2. Isang patak na CO2. Isang patak na silicone oil. So, ganito ang lagay ng CO2. Yan. Kasi ito yung tutusok sa kanya. So, ganito mo siya, So, kalagyan na rin natin doon. Tuluan na rin natin pala yung mismong pinagpapasukan ng yun. Hindi ko masapul kanina eh. Okay? So, ganito. Pag ganito ang hulog. Okay? Tapos ito, bossing. Dito mo siya kakabit. Tapos pagka alam mo nang hindi mo mapihit, saktong higpit lang, yan. Ano na yan? Ready for engagement na yan. Okay? So, pwede mo tong ilagay sa mga ilalim ng cabinet mo, sa damitan mo. Okay? So, hindi pa siya naka-activate. Hindi, kahit anong kalabit mo. Ito, hindi to kinakasa. Wala siyang kinakasa. Hindi siya kinakasa. Isa lang ang gagawin mo. Lagyan mo to ng laman, 6, tapos ilagay mo yung CO2 dito. Sikipan mo. So hindi siya kinakasa. Pag may pumasok na intruder, or magnanakaw, o kahit na may gagawin sa inyong masama, papaluin nyo lang to. Pak. Kasi, sobrang lakas nito basta, hindi ko na lang
Pag binalahan nyo ng steel ball, alam nung kumukuha sa akin to, alam nung kumuha sa akin, para ng ilan na ako, nakailang post na ako ng video. Yung una kong video, sa labas pa ako nag-demo. Kaso na barangay nga po tayo kasi nga akala nila nagpapaputok ako ng baril. So dito na lang tayo sa loob. Okay? So pag pumasok ang magnanakaw or intruder, papaluin nyo lang to. Pak! Tapos ito, yung parang bilog na yan, magre-red yan. Ito nga pala, naka fiber optics na rin siya. Front and rear. Ayan. Hindi mo lang siya sisipatin. Para siyang glow in the dark. Pagpalo mo dito, pak! Itong bilog na to, magre-red yan. Pag nag-red, yun yung pinaka-indicator niya na pag nag-red, ibig sabihin, good to go na siya. Pwede na siyang iputok. Okay? So, angat lang natin to. Teka, baba muna natin. So, eto bossing. Pagka may pumasok, basta ito, tago mo lang siya sa tabi mo, sa mga safety boxes, yan. Tapos basta kung saan siya naka-safe, tapos yung alam mo kung saan mo siya ilalagay para once na meron ng gagamitin mo na siya, papaluin mo lang to. Okay? Yan, hindi pa siya naka-pierce niyan pag ganyan. Pag wala pa siyang red dito. So, pierce na natin siya, no? O, ayun. Ibig sabihin, good to go na siya. Ito yung binabaril kong karton dito Try natin siyang putukan. Lalayo lang ako ng 1 metro. Tingnan natin kung anong... Butas-butas na yan, kababaril ko ng airsoft So, tingnan natin. Tapos yung tama ng ayun, nababalatan lang siya. Pag dito sa lata, yung airsoft, ayun, nakukupi siya. Tingnan natin. Ayan, mga ganito yung tama ng airsoft sa kanya. So, try natin yung, try natin tong T4E. Okay. Firing ng T4E, TF50. Boom! Natin itong kabila. Nakukopi lang ng sa airsoft yan Dalawa. Tatlo. Apat. Lima. Last one. 6. So bossing, pagka naka-6 ka na, pwede mo pa siyang lagyan ng 6 pa ulit. Kasi sa isang couplet, pwede kang makaputok ng 12 rounds. 16 rounds niya yung kaya niyang iputok, pero yung mga pan 13, 14, 15, 16, hindi na siya solid. Okay? So, pagka ganun at hindi nyo na siya, gagamitin, uubusin nyo na yung hangin niya. Huwag nyo pong bubuksan na meron pang lamang CO2. Dapat ubusin nyo. At saka hindi nyo pwedeng iwanan na naka-pierce yung CO2 dito. Obligado po kayong ubusin bago nyo siya buksan. O kaya obligado kayong ubusin bago nyo siya itago. Kasi pag hindi nyo inubos, masisira po yung unit. Okay? So, ida-dryer fire na lang natin siya. Ubusin natin siya kasi 2 na lang yung natitira kong bala. Mahirap naman maghanap dito kasi ang laman nito, bubble wrap, kutsyon, foam, itong nandito sa loob na ng kahon. So, ida-dry fire na lang natin siya. Ubusin natin siya. Ubusin na nga natin to. Sayang naman. Yeah.
Isa. Dalawa. Okay. Tingnan natin naman yung motion ng unit. Kung anong itsura. Lalapit akong konti. Ito hindi to non-blowback to. Hindi to nagre-recoil, hindi. Medyo mahaba lang yung trigger pull niya. Parang dito siya puputok sa banda dito. So mahaba yung travel bago siya pumutok. So talaga pagka kalabitin nyo na ng sagad pagka andyan na yung magnanakaw, okay? Ano ba yung ano bang nangyari na doon sa lata? Hindi ko na nakikita. Okay. Ayun yung isa. So, pag busin na lang natin, bossing. Pagka ganyan, wala na akong bale. Ubos. So, pag di na siya pumuputok, ibig sabihin, ubos na yung CO2. Saka natin siya pwedeng buksan. Tandaan, uubusin. Pag na-pierce na, uubusin. Tapos, buksan natin siya. Tapos, tapon na natin yung isang ganito. So, ito, hindi naman to kasama doon sa 5 mo. Nandito pa rin yung 5 mo. Tsaka yung bala mo, hindi ko rin binawasan. So, sara ulit natin. So, ayun. Bossing J-Shell. Maraming salamat sa pag-avail ng T4E T50 Gen 2. Thank you!